Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, pizza size sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, ako niyang lagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni ko hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa tanang paabot kita sa tuang latest weather update, ato usang ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Capital centralizes quake aid delivery. Sa Super Balita sa Sunstar, 11 angol sa aksidente sa Trans Central. Sa The Freeman, geological expert says road at risk of collapse. Sa Banat News, sa The Freeman, dinumbulay sa Trans Central Highway 11 angol, duha kasakyanan. Sa Philippine Daily Inquirer, Senate in flux as Lacson quits Blue Ribbon Post. Sa Philippine Star, Lacson resigning as Blue Ribbon Chair. Sa Manila Times, Lacson to quit Blue Panel Post. Ug sa Tempo, PNP probes 6.9 billion pesos shabu. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong paningkamutan sa atong pagbalik nga atong mahatag usab atong weather update samtang tungod kay Lunes man ron, wa tay mga balita ari lang ta maghisgot-hisgot sa mga dagkong balita sa milabay nga weekend. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise.
and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ni ining tungura ato sang dawato ng ato ang latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan. Ug sa atong tanang tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Intertropical Convergence Zone or ITCZ naka-apekto sa Southern Mindanao ug atong weather conditions sa Visayas. Lakip na probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized thunderstorms. Padahin ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:32 sa hapon, dagat mo tao alas 10:27 sa buntag, munas unya alas 4:48 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:17 sa buntag gikan diri sa Mactan, paga sa Visayas, DOST Jomar Clarino. Sir Jomar. Yes, ma'am. Good morning. Hi, good morning. Sir, for this week, sir, unsay ato ang expected in terms of rainfall considering while ang other parts of the province wa pa nagklase, doon na uban nga nibalik na o ni-resume na sa ilahang klase karong adlaw. So this week, ma'am, there is sa Visayas, lakip na probinsya sa Cebu. So generally fair weather ta. So kining fair weather, tasan time na walay uwan but moderate to high chance gihapon kini mga localized thunderstorms. Kaya mga short duration nato mga pag-uwan, mga less than 1 hour or 2 hours. So we have to take precautionary measures kini mga hazard sa thunderstorms. Okay, but generally okay lang pud ta this week, sir. Yes. How Yes, ma'am. about- Yes, sir. Continuously monitoring ta because outside the PER natin gi-monitor na cloud cluster. Kaning cloud cluster na ay possibility na mahimo kining LPA sa ating mga analysis. So padayon ta mo monitor kini mga atong gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories including the color coded heavy rainfall warnings ug sa atong mga latest weather update. If mohitabo man gani, sir, nga mo develop into an LPA, makahibaw na bata as early as now kung asa iyahang possible nga padulngan? So base sa atong tropical cyclone threat potential, so kining LPA or possibility na low pressure area nakita nato, possibly Luzon ang kanyang traverse and not yet ruled out na possibly ang maapektuhan gihapon ang northern part of Visayas. Okay. Incidentally, maunay akong gusto sad mahibaw which is why I would like to check on kining rain situation kay atong nasayran, sukad naglinog, and for the last few days, medyo kusog-kusog yun ang instances nga naay na sinati nga pag-uwan niya. Luoy kay mga kaigsuunan nga to sa norte, tungod kay daghan sila nga yun nibalik pa sa ilang mga panimalay. So, hopefully, kanang di na lang siguro kaayo unta magsigi og uwan labi na didto nga bahin, Sir Jomer. Yes, ma'am. So, kini is labi na sa northern Cebu. Fair weather gihapon ang kanilang weather condition and naay chance gihapon ilabi na sa hapon or gabi kini mga localized thunderstorms. Okay. Sige, daghang salamat sa imong update, Sir Jomer, ug may buntag ninyo. O isa pa yun, ma'am, yung buntag, daghang salamat. Daghang salamat, Sir Jomar Aclarino, og maayong buntag niyo tanan dinhas Pag-asa Mactan naghatag sa ato ang weather update. Di gyud ta kakuan, di gyud ta kaingon nga okay na tanan labi pa sa norte kutungod kay do na paghihapoy chances nga mag-uwan, and in fact nasa lagi monitor nga posibleng mahimo na usab nga low pressure area nga posible sad nga makaapekto diha sa maong dapit. So
ning tungura mangayo taog update sa ato ang reporter no nga mo'y nagtutok yun sa atong lalawigan sa Sugbo. Kabahin usab sa latest ug unsa may mga updates over the weekend labi pa niining padayon nga natagamtam sa mga kaigsuunan sa amihanan sa lalawigan sa Sugbo nga mga pagtayog matag karon og unya tungod usab sa aftershocks nga mugna ni adtong linog nga miigo ni adtong adlawng Miyerkules ba to? Murag Miyerkules or kuan? Wednesday or Tuesday. Niyas tong linya karon atong reporter Gia Navarro, may buntag. May buntag mamalo over the weekend do. Nagkadaghan man ang mga nihatag sa ilahang tabang not only ang mga government agencies apil na ang mga yanong tao nga gusto gid sila nga on their own way magpakisusi sila sa kahimtang ilabi na sa Northern Cebu. Hinungdan nga niresulta gid kana sa grabing traffic sa ilang pagbiyahe paingon sa norte sa amihan ng bahay na sa probinsya sa Sugbo. Gani matod sa pagbana-bana sa mga nangato dito sa norte moabot sa 10 minus na po hantod na sa 12 ka oras ang grabe kabugat sa traffic. Sukad nga nilarga sila sa dakbayan sa Sugbo, hangtod nga niabot sila sa Bogo City, Medellin og sa uban pang bahin sa Northern Cebu aron personal silang mohatag og hinabang. Hinungdan nga ang Cebu Provincial Government ni butang nihimo usab sila og provincial donation hub nga gibutang kagahapon dito sa City Boardwalk sa dakbayan sa Danao. Diin diha na ipahimutang ang mga hinabang gikan sa mga nagpakabana nga mga individual. Unya tungod nini gi-discourage una sa provincial government ang mga ginagmay nga donation drives paingon sa amihan ng bahin sa Sugbo tungod sa hilabihang ka-traffic. Gani silang Governor Pamela Baricuatro, even si Capital Health Consultant Dr. Nicole Catala ni awhag gyud nga mas maayo nga ibutang na lang gyud sa unsa man nga mga donation hubs. It's either sa Kapitolyo ba o di ba kaha sa mga non-government organizations o uban pa nga mga nihimo o mga dinagko nga donation drive may pwede ni gawag nila nga dito na lang ibutang ang ilahang nga mga hinabang og sila na mismo ang bahala nga mohatod ngadto sa mga naapektuhan sa kusog nga linog o paningwaw nila nga taman sila makaya maabot gid na ngadto sa mga labing suok-suok o sa mga layo-lagyo nga bahin. Hinungdan nga ing ano na lang gid ka grabe ang panawagan sa Kapitolyo mamalo no ilabi na nga daghang nga mga ilang nakita nga gumikan sa grabe nga gumikan sa gridlock sa dagan sa trapiko ang gikabalak-an nila basin maapektuhan ni noon no ang mga uban pa nga mga ihatod nga labing dinalian sama na lang sa kuno galing adunay mga pasyente nga ihatod labi na sa labing duol nga tambalanan kuno galing delikado na iyang kahimtang mahamper na hinuon kini. Samtang ang Kapitolyo they are also doing their way man sab nga makig-alayon sa uban pa nga mga ahensya gani if you can remember from the press con sa last Friday gibutyag di Baricuatro nga makig-alayon sila sa Philippine Navy and sa Filipino Coast Guard and nakig-alayon ingon man sa uban pa mga otoridad aron maggamit ang air and sea assets aron sa ingon mapaspas na gyud ang paghatag sa mga hinabang dungan sa pasalig nga matud pa likay patas gyud ang paghatag og kalikayan ang pamulitika. Well, nasabtan nino nato mamaluno nganong ing-ana na lang gyud ka grabe ang kabugat sa trapiko paingon sa norte kay dunay uban pa nga mga tao nga gusto gyud nila kanang sila mismo makahatod ngadto sa mga suok-suok kadapit kay gikabalak-an man usab nila nga basin og mapolitika ni noon ang paghatag og hinabang. Unya gumikan kay pagkasabado usara may ilang giagian paingon sa norte pagka Domingo nakadiskubre ang uban pa nga mga nagpakabana nga mga Sugboanon nga ningitag laing agianan. So ang ilang lain nga giagian mao ang Trans Central Highway sa ilang pananaw bas hindi kayo traffic didto og mapaspas na ang ilahang paghatod. Pero pait lagi kayo mamalo no kay
gumikan kay na may uban pa nga mga motorista nga wala gyud maanad sa pagmaneho labi na sa bukid niya likon nga bahin. Sama na lang sa nitabo sa duha ka masakyanan nga na disgrasya sa Trans Central Highway diin nagdalahinon sila og ginabang paingon sa amihan ng bahin. Diin base sa report gikan sa kapulisan, 11 ka mga individual ang nangaangol. Human na disgrasya ang duha ka mga sakyanan nga dunay karga nga relief goods. Base sa CCTV footage nga gihatag sa mga otoridad, gidaro sa kaputi nga pick-up truck ang sakyanan nga nag-una kani. Hinungdan nga kini nabalitok og among pick-up truck nabangga sa gutter sa karsada. Og gumikan sa kagrabe sa impact na nga lugpad hinuon ang mga relief goods nga ihatod unta ngadto sa mga naapektuhan sa kusog nga linog. Base sa investigasyon sa Balamban PNP, pareho og direksyon ang duha ka mga sakyanan. Apan pag-abot sa naisgutang lugar, nawad-an og break ang mong pick-up truck hinungdan nga nabangga kini sa nag-una nga sakyanan. Dali hinon nga gidala sa tambalanan kadtong mga nangaangol. O kasubay sa mao nga panghitabo, even before the mga accidents mamaluno, ni awhag hinungdan nga ingana na lang gyud ka ingana kakusog ang pag-awhag sa mga opisyal sa Kapitolyo. Even si Vice Mayor Tomas Osmeña ni awag nga mas may na lang nga i-centralize na lang matud pa ang paghatod o gahinabang aron una madali na ang paghatag o ikaduha makalikay sa posibleng masugatan nga mga aksidente ilabi na sa mga motorista kung dili tungod sa para sa masanitabo sa TCH or ang ilang gikabalakan basin madatugan unya sa mga posibleng may gikabalakan gumikan sa napadayon nga mga aftershocks, posibleng mga tumpag hinuon, another disaster na sab. Hinungdan nga gihingusgan gid nila nga mas may pa i-centralize na lang na nila dungan sa ilahang tinguha nga kalikayan gyud nga mapolitika ang paghatag sa mong hinabang and masiguro usab ang kaluwasan ilabi na sa uban pang mga nagpakabana. Mga ganin ni butyag usab si Vice Mayor Osmeña nga kung kitahay kung medyo duhaan man sa Kapitolyo itugyan na lang na ngadto sa naisgut ngadto sa mga organizations kay sila naman sila mga dakong nga kapasidad aron makahatag sa ilahang mga hinabang. Samtang speaking of kanang ni mga aksidente uban pa nga mga insidente na ay natala ni noon nga sunog sa Medellin Municipal Hall kagabi human nga nibuto o nasunog ang transformer gikan sa generator room. Daling gisaka sa first alarm amaw nga sunog o na paong na noon kini og na controller na alas 11:15 sa gabi. Og walay noon na among sa mong sunog ang katapad dia nga Medellin Municipal Hall o ang nga fire department. Manay latest nga gihatag gikan sa mga otoridad dito sa lungsod sa Medellin. Hinungdan nga ang ilang panawagan ngadto sa local government unit ug sa katawhan nga gawas ga i-centralize among hinabang magmatngon gyud sa kanunay ilabi na nga nasinati gyud ang mga kusog-kusog nga aftershocks gani sa datos gikan sa FIVOX na nasa 6,311 ka mga aftershocks ang natala dinhi sa Sugbo. Mamalu. Okay, giyan ato sang nasayran nga kagahapon aside from the traffic and the accidents ug uban pa mga updates dunay mga kusog-kusog nga mga aftershocks no ranging from 4 hangtod pataas no medyo kusog-kusog yun. And kagahapon doon na kunoy additional infrastructure nga nanganguba tungod nining maong aftershocks. Samtang sa politika atong nasayran usab nga ubay-ubay ang mga gipatuman usab ni Governor Pamela Baricuatro sama na lang ni atong pagpahigayon og mga checkpoints ug katong pag-awhag sa mga tawo nga kung mahimo di lang sa magpanon didto no kung dili kaayo ingon ana kadaghan. At the same time nakakita sabta nga ni duaw personal ang kanhi gobernador nga gipildi ni Governor Pamela Baricuatro nga si former Governor Gwen Garcia. Kinigiyan unsa pay ubang mga epekto sad on ground ning mao mga panghitabo. Well, nagpusot-pusot tinon ang paghatag sa tabang kung si Governor Baricuatro actually double time na gid sila sa paghatag og hinabang and at the same time double time usab sila sa paghimo sa mga
rehabilitation and recovery efforts. Doon pipila ka mga opisyal nga nasigpatan dito. Sa mga nagikaingon no, si Kani Gobernador Gwendolyn Garcia nga personal gid nga may hatag sa mga hinabang ato sa mga LGUs o gani kagahapon or over the weekend atong naabtan si Mayor Nestor Archival personal sab gani hatag og hinabang ngadto sa mga affected LGUs sa Northern Cebu. Hinungdan nga gihango pinuon kini sa Cebu Provincial Government o sa mga local officials nila dito sa pagpusot-pusot sa paghatag sa maong nga hinabang. Bisan pa man tuod og dunay mga opisyal nga matud pa naugta sinuon sa nadawat nga mga kritisismo og kabalaka sa mga tao nga basin og pinili ra ang mahatag og dili tanan. Pero isiguro gyud di bari 4 nga kung isgutan ang paghatag sa mga relief goods kinahanglan gyud fair gyud og maabot gyud kun mahimo hangtod na mismo sa mga lagyo nga dapit og mga suok-suok nga dapit sa mga heavily damaged areas man sa Kusog-Galinog. Okay, giyan samtang katong pagbisita ni Governor Gwen Garcia unsa man, is this the first time nga nagpakita siya ngadto in person after sa iyang kapildihan sa milabay nga eleksyon? It's our first time mamalunong ni Susie, si former Governor Garcia sa kahimtang sa mga naapektuhang dapit sa Northern Cebu, dala na usab sa iyahang pagpakisusi sa mga mayor og sa mga nanimuyo didto dungan usab sa paghatag sa hinabang nga gikan matud pa sa mga nagpakabana nga mga sakop sa pribadong sektor. Actually katong gibuhat ni former Governor Garcia, initiative hinuon na nila isip tinabangay matud pa sa pribadong sektor. Okay, and kanang nakita nako sa pictures giyan nga perting hangop sa mga tao niya no. This is not new to me kay sa ihasang panahon nga gobernador siya, murag anad naman gyud ang mga tao nga kung makakita niya mga bata mo gakos mo amin hasta ang mga hamtong no. I don't know kung unsa po'y epekto ani. There were some statements over social media murag kanang paligas gamay ba na mga paligas gamay depende kung asa ka nakapusta no, but gi-emphasize sa kanhi gobernador nga wala si planong mosapaw sa bisag unsa in katong akong pagsabot sa giingon, and niingon siya nga this is just to compliment kung unsay gibuhat sa kanang kagamhanan. Unsa man say reaksyon ni sa habig ni Governor Pamela Baricuatro kabahin ani giyan? Maniato nga suwayan sa pagkaabot ang reaksyon ni Governor Pamela Baricuatro sa kung unsa man ang gibuhat sa iyahang kaatbang. We're trying to secure kaning schedule nga muhaom aron nga mahinabi na nato siya nga personal, pero dana nang giingon ni Baricuatro nga welcome hinuon alang kanila ang tanang abag from the private sector in general hangtod na sa mga nagpakabana nga individual. Gani sa nakalabay nga semana daan na gid siya nga nagpasalamat si Baricuatro nga to sa tanang mga niabag sa tanang mga nagtinabangay sukad nga nagsugod ang relief operations nga gilusad sa Cebu Provincial Government. Gian, can we also clarify kung unsay pasabot sa gobernador katong iyahang pamahayag nga nigawa sa Sunstar? In fact, na ako gi-forward kagahapon, namin gi-forward ni Dennis kagahapon nga statement no ni Mayor Mayel Martinez sa Bugo City nga medyo, kung akong sabton, medyo murag nalain siya ba nga namahayag ang gobernador nga giauhag ang mga tao nga mo-donate, coordinate mo sa mga private organizations and NGOs ug mga kasaligan nga mga kuan murag hapit na lang mo ingon nga ayaw na lang iadto sa LGU. Is that did you see that? And unsa pud ang kanang epekto sab niini considering nga medyo matud ni Mayor Mayaltan makaluya no, murag part kuno sa murag traumatic kuno for her. Mamaluno kung ato ang sabton katong pamahayag ni Mayor Mayel Martinez dito sa Bugo City, na nasagmoy hinunsya sa mga nadawat nga mga kritisismo sa gaawhag nga himuong nga centralized kay nasabtan menu niya nga dunay uban pa nga mga tao, even mga nagpakabana nga individual nga basin politika or mo resulta na sa kanang pinili ra ang mahatag hinungdan nga
sila nga Mayor Martinez, gani sila Mayor Martinez human nga nahasol sa mga komentaryo, tungod na ilang paningkamutan gid nila nga mamahimo nga patas ang paghatag sa mao nga tabang bisan pa man sa kabalaka nga naangkon gikan sa ubang mga netizens. Probably nakita hinuon niya nga sa gikan sa mga nang aging mga katalagman o nang aging nga mga matang sa krisis. Di jud kalikayan mamaluno nga dunay may mga mahitabo, dunay mga kasina nga ma-experience sa uban pa nga mga sugbuanon nga pasino posible nga pinili ra ang mahatag o di ba ka duol-duol gyud sa luwag. Pero walagi na sa giawhag niya Gobernador Bari 4 nga gani man iyang giawhag gato sa mga mayor sa Northern Cebu sa miaging semana nga kung mahimo fair gyud ang distribution aron wala aron ma-happy gyud ang tanan mamalo. Okay, so kana sad giya no, I think ang uban pod I don't really know unsay sentimento sa bang mga mayor, but so far ako nakit-an si Mayor Mayel mo'y very vocal kaayo kabahin sa how she feels about it, and we also understand no kay dili pud na lalim sa part sa kanang chief executive kung unsa po'y implikasyon, especially because ang ako na bantayan, we've always established no nga nagka-toxic, nagka-toxic ang Facebook no, ang social media, and dili malikayan nga ang ubang mga kining mga netizen grabe kaayo makadag comment bamrag bisagway ebidensya, pataka nilag pamasangil, even to the point nga mamasangil nga inyuhang mga tao maoray mangunay og paniguro sa ilang kuan, mga ingon ana gay nga mga kuan, mga pamahayag. And so I understand also the kanang frustration sa part sa mga local chief executives when it comes to things like this. And daghan kay nanawagan nga di lang sa ta magpolitika, padaplin lang sana kay panahon ron sa panginahanglan. So I hope no nga kanang people will be more responsible, but we could only wish pod. So later today Gian mag-atang sad mi sa imuhang updates kabahin sad sa unsa pa moving forward, especially this week ang mga incident usab diha sa northern part of the province, ug unsa sab ang uban pang mga pamaagi aron mas hapsay ug mas mapaabot pa gyud sa mga nagkinahanglan ang ato ang mga relief goods. Salamat Gian. Okay, mamalo og ato ang subayon, labi na karong buntag no inighuman nato gaten sa press conference sa Cebu City Hall kay i-report pa do sa Mayor Archival kung unsa man ang effort sa kagamhanan sa syudad in terms of relief operations. Dalikatan sab nato ang Emergency Operation Center sa Kapitolyo kung so far unsa na ba kay mga efforts, og natay nakit-an nga panawagan ni Governor Pamela Baricuatro just in nang sa iyahang latest sa Facebook post, iyang gibutyag nga open hinuon siya sa mga constructive criticism nga mas gani giawhag niyang publiko nga mas may paitambagan na lang sila imbis nga ipaagi na lang sa social media ang ilahang mga komentaryo, kay pinaagi sa makuha nga mga criticism, pinagi sila nga kapasidad mamahimo na ng hapsay kadugayan ang gihimo na relief, recovery, and rehabilitation efforts. Kana ato nang yatod sa ato mga news and public affairs programs dinhi sa CCTN 47. Nanukad sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo, Gian Navarro, CCTN News. Daghang salamat Gian Navarro sa imuhang updates sa mga dagkong mga panghitabo no over the weekend, taliwa sab aning padayong pakigbisog sa mga kaigsuunan tungod usab niining epekto sa linog gamiigo sa northern part of Cebu. Mobalik tarong taud-taud alang sa dugang paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Pagpadayon karon sa ato ang paghisgot-hisgot. As of yesterday, no, may abot na og kapin 6,000 ka mga aftershocks ang nasinati sa northern portion of
the province of Cebu, no, nya kaganina lang mga an hour ago kita ko og posts and updates sa ato ang mga kauban sa media nga tuag yun manukad og natuog dito sa dapit sukad pag-igo sa or the day after ni igo ang linog atong nasayran nga kaganina nasad 4.3 no. Katong pag-adto namo didto pag Biyernes samtang padayon ta sa atong mga turnover sa mga relief goods murag nagbawd-bawd oy nakaingon gyud ko nga ang yuta ba murag ganig kanang tiyan sa tao nga naghagok kanabang nagbarog ka pero mo aksyon sad kag kalipong kay mura mag nagbawd-bawd unya mura mag kanang ni ginhawag lawom ang yuta unya inigbugwak sa ginhawa murag mo nay nahitabo nimo nga nagtungtong ka sa ibabaw so dili pagyud siya okay and there are a lot of establishments buildings in fact kagahapon tungod sad sa mga aftershocks dunay ni samot ka guba nga mga tunghaan, dunay nasamot ka apektado nga mga kadalanan o mga taytayan. Sa pag-adto nato dito sa bahin sa Medellin area, kitaan gyud nato ang taytayan no, murag ni kang-a nga mga dan nga nangliki. Naningkamot ang mga LGU sa pagtapak-tapak niini pero para nako di gyud maayo nga daghan og magdungan-dungan. In fact, ang PHIVOLCS niingon na nga ang kining pagkadiskubre sa fault line sa Bugo, crucial ni sa kabahin sa safety o sa land use, no? Ang pagkadiskubre nining Bugo Bay fault line nga murag 400 years matud pang natug unya ni kalit lang after atong nikalit laglihok nga mo'y nakamugda ni atong linog last week, doon na ko ni far-reaching implications para sa Sugbo matud sa PHIVOLCS, no? Tungod kay kani mo'y naghatag og paglatag sa og panginahanglan sa kanang accurate matud pa nga active fault mapping aron makatabang sa mga local governments sa pag-ila sa mga high risk areas matud ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa diyang gi-interview sa Sunstar kagahapon. Ingon siya nga ang pagkadiskubre ni ining maong Bugo fault maka hatag sa dugay gayunan sa mga local government units nga likayan ang pagtukod og infrastruktura sa mga gi-consider nga high-risk areas. Yang gipasabot nga crucial alang sa planning sa local government units tungod kay kini maghatag og kahigayunan sa mga engineer to consider the presence of the fault line kung mag-design sila og high-rise buildings and residential structures. Kana del i-zoom in ra gud na del. So kanino mao man ni ang makita nimo sa record sa PHIVOLCS nga kung naay linog unya kanang mga dots din na uban kanang mga na-detect nga aftershocks na mga fault line din ha so kana ang main quake nga niigo unya makita nimo katag kaayo kay kung mabaw man gud kuno ang linog mas dako siya og mas lapad ang iyahang coverage so while nag-adto mi nakakita na gid ko daan. I think kana sa gong reporter ta maka-anticipate na ta sa mga possibilities, no? Which was exactly why Biyernes ko ni desisyon nga moadto sa northern portion of the province tungod kay baw na gid ko gi-anticipate na nako nga kay way trabaho or ang uban mo bisita ngadto weekend grabe gid ka traffic and it was worse yesterday and the other day no Sabado kay ang uban natanggong og di mo menos 7 ka oras kapag adto lang adto sa northern portion. In fact, kami, nagikan mig Bugo alas 6 sa gabi, naabot mig Danao alas 9. Ang among paniod to, nahimo ng panihapon. Tungod kay di isang kaayo padaghan ang abli ngadto sa maong dapit. So, sa among naagian, na portion diha sa sugod nga kanaging dan nga gitung-an sa bukid. Unya, nakang-agyod ang bukid, murag yun siya kanang kung bulkan pa na siya, ang instead of lava, kanang puti nga mga yuta. So pag-agi na ko gito, nakaingon ko nga murag mainta malapas na may aning dapita kay delikado siya. Akong hunahuna, if naay tayog na pud na kusog-kusog, mo trigger na pud og laing landslide. And wag gid ko nasayop kay kagahapon, nanapoy ingon ana nga nahitabo, no? So matod sa PHIVOLCS nga kining pag-identify aning presensya sa fault line, importante aron mahimong konsiderasyon kung mag-design og mga high-rise buildings o residential structures. Yang gidugang nga maka-improve ni sa CLUP kanang Comprehensive Land Use Plan by identifying kung unsa ang mga fault-affected areas.
matud ni Bacolcol, dili kuno ka mahimo nga ma-build og any structure directly on top of an active fault. Matud pa niya, importante kaay ni sa planning tungod kay ang rekomendasyon is a 5-meter buffer zone on both sides of the fault. And kanang para nako very important nino kay atong nakit-an nga karon daghan kay nikalit og lugwa nga mga sinkhole, and dili siya kanang gagmay lang nga sinkhole nga di ka mabalaka. In fact, it's very big, no? Ang uban ng sidlit ang tubig, ang uban kanang dagko gid kay mura dagko pas balay. So kung matimingan ori ka nga imong balay or imong building naa diha na butang sa linya niya mag sinkhole out, malamoy gid ka siyuta, no? So kana para nako importante kay ni nga consideration. Actually nahibungsad ko ba and nganong wa ni na identify ahead of time, no? Tungod sad siguro sa kadugay because it took 400 years for this fault to be active again. So kining mao nga fault na diskubrihan ni atong Biyernes, Oktubre 3 also allowed PHIVOLCS to update both the active fault map and the tsunami assessments, particularly tungod kay ang fault is located offshore. Kini gikumpirmar kining Bogo Bay fault line nga mo'y tinubdan sa magnitude 6.9 offshore earthquake sa northern Cebu niadtong Martes, September 30. Kini mo'y unang reported major earthquake in Cebu over the last 400 years. Matud ni Bacolcol nga dunay tulo ka klase sa fault line, with the Bogo Bay fault identified as a strike-slip fault where blocks slide past each other horizontally. Ang uban kanang normal fault nga ang mga blocks kuno magbuwag or move apart due to tension, and reverse faults where blocks are pushed together by compression. Mao nga ang hanging wall move upward. Matud ni Bacolcol siya niduga nga dunay mga potentially active fault lines in the central part of Cebu. Mao nga giawag ang tanan nga magpabilin nga magmabinantayon og mo practice gyud sa drop, cover and hold ug magpalayo sa mga infrastructure nga nahuyang na tungod sa linog. So may fault lines in central part of Cebu. Kibaw biata nga apil taan ang central part of Cebu kay nagyutas tunga-tunga. And kibaw sad ta nga naasad nay kanang diha dapit sa Balamban, delikado pod mao bitang magsigig lihok ang yuta dinha. So mao na yan, wa pa man gyud ta nakaimbento, no? Ang tao bisag unsa ka bright, wa pa man gyud nakaimbento og anything nga maka-determine ahead of time kabahin aning pag lihok sa yuta o kining mga linog. Mao na nga kanang magkuan gyud ta, magpabilin tang mainampuon ug magpabilin sa tang andam. Kay kining moingon silang go bag, importante ba na nga nagyud kay bag nga kibaw ka nga steady ra diha dapit sa inyong pultahan nga og nay emerhensya madani mo na diha tanan imong gikinahanglan sama sa kanang mga bar sa pagkaon, kanang tubig para ug magkinaunsa na anak kay magamit in the meantime samtang nagpadung pasad ang rescue o mga hinabang. And while we pray nga di na mahitabo sa atoa para sad nako mas maayo gihapon nga mangandam gyud ta kay dili lalim. In fact, ang pag-adto namo sa northern Cebu pag Friday bugat kayo sa kasing-kasing and makakita ka na ay mga tao, no, sa kilid sa dalan dito na lang ng higda, nagtulda, naghapin ang uban naa sa mga umahan, and bugat kaayo sa dughan nga kanang kita kuan kay ta kanang magsigita ay lang nag-i-appeal del, wala na nahilabot del katulang imuhang mga support ay lang na kay wala na nagkuan, wala na nag-sponsor nimo. Kuan lang para nako importante kaayo to consider nga nay mga bata niya kung kaya pa lang lagi sa powers makaingon ko sus kanang nindot kaayo balikon. In fact, ganahan ko mo balik pag yun dito personal na lang nga capacity to help kay kinahanglan yun kaayo. And dili pod ko mo blame sa LGU, no, kay para nako unfair na nga kanang magtakatagyawit nga dugay kay hinabang mao ni mauna. Okay, but remember kanang mga LGU kana bang naa didto ba mga lungsod dito, mga mayor, mga empleyado, remember nga sila gilinog pud sila pero they go out every day to help you nga mag-repack, nga magdiskarga. Kapoy na sa taon kay sila mga naong nasa na sila pamilya nga nahabilin dito. So let's not be too hard on them.
while it is their job, remember nga biktima sad sila sa linog, and remember dini pare sa bagyo nga days before makaandam na ta. So kanang kuan pod, but at the same time para nako kinahanglan sa gyud nga padayunon og paningkamutan sad sa atong LGU nga mahatod ang mga gikinahanglan kaayo ngadto sa tanan gyud, labi pa sa mga lagyong dapit. Kay kining mga nanghatag kami nakakita man gyud mi, ang maato ra gyud nimo kumuadto lang kag one day is kanang mga nas daplin. Unless ug nakay identified nga sudlunon nga area. In fact dito sa San Remigio nang hatag gyud mi daplin sa daan, namili mi kanang lapad nga lugar para di pud mi maka-traffic. Do nagitiguang ni duol nako niingon siya nga kanang day pwede sad nimo sudlon ang amo ang barangay, but dili gyud ko mo commit no kay dimta kay baw paigo ba atong gida, and at the same time niingog ko niya tay sorry kaayo di bang ko taga dire wa ko nakatultol. Ingon siya duol raman. Ingon ko nga pwede mo linya na lang kadiritay niya, madalang kag kanang para imuha kay di ko kapasalig anang para sa inyuhang barangay kay di ko kabawon sa mukadaghan, and at the same time napapud mi atuon nga lain nga mga lungsod. So 5 ka areas ang atong gitagakan pag Biyernes, no? So katong naay kadugang palihog kanang kinahanglan ka inyilag tabang unya kung layo naman kay para ninyo, naapag yung mga areas dinhi sa atuan nga nagsigig dawat sama sa Cebu City Government, Cebu Provincial Government, or kung ganan mo, pwede sad mo tan-aw sa mga page sa mga lungsod nga naigo sa linog kay doon na sila yung mga drop-off points nga gipang identify dinhi sa syudad. So kana lang padayon ta sa atong pag-ampo nga unta muhunong na ang pagtayog ngadto kay luoy na kay ang mga residente, and kanang unta luwas lang og di na kaayo magsigig uwan kay luoy kaayo ang mga bata ug ang mga katigulangan labi na katong maglisod og lakaw. So dinhi na lang takuto bato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nag-ingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang ato mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, nga to sa 2 nag-ingon, busa o hanggon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay ug malinawong kinabuhi Dios nun ug subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Alberto Uy.
Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Ferdy, ug sa ato ang kauban din sa studio si Ferdy, o, diba? Hapit na kalimot. Tayo pa, oy, kanang akong gitan-aw kining ato ang updates, no? Kay murag nagsige pag yun nga to, na napoy lain nga mga tremors didto. So kana dayon ta sa ato ang pagpaningkamot ug atong pagampo alang sa kaigsuunan sa north portion of the province of Cebu. Natay oras sa ngan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Salamat sa iyong pagpakig-uban ug see you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog.